the Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Brad Jeff, kumusta ang panahon ngayon dyan sa Tokyo? And what time is your flight? Kailan ba ang balik nyo sa Maynila? Brad Ted, katatapos pala ng trabaho ko sa wedding. Magsisimula pa lang kaming magbakasyon. So, medyo mag-i-stay pa kami ng a little bit more. Ay, Dito. I see. Akala ko naman kasi, agad ka nang babalik. So, kahapon yung kasal, di ba? Yes, Brad Ted. Papadala akong picture siguro next week. Pakita natin sa ano natin. Hindi ko Sige. pa nakuha yung... Sige. Masaya yung wedding. Mukhang hahaba talaga ang kanilang pagsasama till death do us part. Ayan. That's very nice to know, no? Salamat po na marami at maganda naman ang panahon. Maganda, Brad Ted. Malamig, sakto, Baguio feel na panahon. Oo. So, perfect dito sa Tokyo ngayon. Garden wedding ba to kahapon? Garden wedding? Ano siya, chapel siya. It's an old chapel na Japanese style na wedding. Maraming seremonyas. First time ako nag-Japanese wedding. Ang daming mga kung anong ceremony na pang-Hapon. Ayan. Wow. Masaya. It's a good experience. Okay, sige. Very good to know. Sige, so Brad Jeff, go ahead. Marami nag-aabang sa atin this morning. Well, Brad Ted, yes, batiin ko lang si Mark C. Ayan, mga taga-Kalapan yan. Ang kanyang misis na si G. Thank you so much sa magandang kwentuhan natin kahapon. Brad Ted, tatapusin na natin yung about leadership. And then, para may bago tayong tema next week, we've been talking about mga qualities of a leader. And sinabi natin kahapon, yung humility is very important. At ngayon po, tapusin lang natin yung isa sa mga marka ng humility. Ang humble leader po ay hindi siya nangingimi, aminin ang kanyang kahinaan. Alam niyo po, unang-una, kung may nililid kayo, whether tatay ka, magulang, or CEO, or student leader, alam din naman ng mga nililid mo na hindi ka perpekto. So, huwag kang mag-project na perfect ka. Okay? So, lahat tayo may kahinaan, may kalakasan. So, pagka po inamin ng isang leader ang kanyang weakness, that's a sign of true leadership na hindi mo lahat alam. I remember si Apostol Pablo, one time, meron siyang pain na pinagdadaanan at parang feeling niya, kailangan mawala to because he's a man of leadership. Kailangan mawala to. And sabi ni Lord sa kanya, hindi ko tatanggalin yung pain mo. And then he kept on asking God, tanggalin niyo po yung pain, tanggalin niyo po yung pain. 3 times. Because gusto na niyang mamuno, mag-lead. Sabi ni Lord, hindi ko tatanggalin yan. Sabi sa 2 Korinto 12:9, ang kagandahang loob ko ay sapat para sa iyo. Sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Ang sabi lang po ni God, my grace is sufficient for you, Paul, because my grace is made perfect. My strength is made perfect in your weakness. The more po natin inaamin na hindi natin kaya ang lahat, the more tayo magre-rely kay Lord. Hopefully, kay Lord tayo magre-rely. Kasi nga po, ang mga leaders, karamihan, ang nire-rely natin, sarili nating kakayanan, sarili nating connection sa kung kanino man, gobyerno, kung kanino man, sarili nating tinapos sa kolehiyo or master's degree, PhD. Ang dami po nating dinedependehan, okay, maliban sa Diyos. Kaya sabi ni Lord, sa akin ka magdepende, sa akin ka magsumandal because my grace is sufficient for you. Yung aking kalakasan ay perpekto para sa iyong kahinaan. Kaya ang naging conclusion po ni Paul, na sana maging conclusion natin, sabi niya, I will boast all the more, lalo kong ipagmamalaki ang aking kahinaan. Because the more I am weak, the more you are strong in me. So, siguro po, yun lang yung aking panawagan sa mga leaders natin. Hindi po natin alam lahat. Hindi po tayo all-knowing, hindi po tayo all-powerful. Sana po yung maging makadiyos ang ating leadership sa bahay, sa gobyerno, sa kumpanya, sa eskwelahan na yung pinamumunuan. Because the more we trust in God, the more yung humility natin will bring the grace that will be made perfect in our weakness. So again, ang kahinaan po natin, doon po lumalabas ang grasya at kalakasan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mga leaders na naluklok ngayon sa aming LGU, sa mga leaders po sa bahay, sa mga taxi driver at grab driver na nakikinig ngayon, na nililid ang kanilang bahay. So Lord, keep them safe, keep them strong, keep them dependent on you. Salamat Panginoon dahil sa lahat
ng aming pinagdadaanan, ang kalakasan mo ay available sa amin. Salamat sa grasya mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 At Panginoon, muli kaming dumudulog sa inyo. Alagaan niyo po si Brad Jeff, ang kanya pong pamilya, ang kanya pong mga kasama ngayon sa kanilang pangingibang bansa. Keep them safe and protected. And thank you, Lord, sa kanya pong matagumpay na misyon kahapon. And Lord, salamat muli sa magandang balitang hatid ngayon ni Daily Brad sa ating pong programa. Pagpalain niyo po ang lahat ng mga uri manggagawa na ngayon po'y nakikinig sa aming programa, and bless those na tumutulong po sa mga tulad nila Maima sa aming pong programa. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Sige, so maaraw Maaraw, dyan, ha? Brad. Ano ba ang Maaraw. ano ba ang pakiramdam kapag araw sa Japan? Kasi iba daw yung effect na European sun. May ganon? May ganun. So ano ba ang pag ba made in Japan ang araw, ano bang pakiramdam? Tanong natin si Pastor. Para siyang mainit-init na, para lang sa Pilipinas. Malamig. Ha? Pero mamaya pag hapon na lalamig na. Oo, maghapon na lalamig na. Mamaya, nasa Ueno kami. Kung may mga taga-Ueno dyan, na listener natin, magkita-kita tayo. At sa Shibuya, mamayang gabi, Shibuya Tower po, alas 4. Kung may Ted Fight fan dyan at DJ Chacha, may papadala kayo Wagyu. Iabot nyo lang sa akin mamaya. Hindi, ang akin lang, Shibuyas na lang ang padala nyo sa amin. Baka mas mura ang meron dyang, sibuyas doon. Japanese Shibuya sa Sibuyas. Acheche. Sige, kita natin mamaya. Sige, Shibuya, saan ba yung Shibuya? Shibuyas, di ba? Shibuyas o Shibuya? Hindi, sabi ni Shibuya, yung sa crossing yata malapit. Shibuya crossing. Atiko. Wala ba diyang bawang? Lahat, puro Shibuya na lang, Shibuya. Ang alam ko, mas mura ang Shibuyas dyan. Okay. Sige, so Brad Jeff, mag-iingat ikaw. We'll catch you on Monday, ha? Maraming salamat, Brad Ted. Tito Arman at Tita Nida C. from Calapan, Mindoro. Ito na, 3 araw ko na kayo binabati. Salamat po. Katama ko, Brad Ted. Sikat na sikat ka raw kasi sa Calapan, Brad Ted. Kilalang kilala ka doon. Sikat Chupoy. Sabi ko, para si kabayan ng taga Mindoro, Salamat po na marami sa inyo. Sa mga taga Mindoro, magandang umaga po sa inyo lahat. Alright, sige. So, Brad Jeff, mukhang diyan ka lang sa araw para medyo ka ng kaunti. Magkaroon ka ng mag-toning. Ano ba? Mag-toning na yung tanning. Toning ng tanning. Ng iyong kutis. Vitamin D ang Brad Ted. Okay. So again, maraming salamat po. Ito yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Arigatou gozaimasu. Thank you. Mushi-mushi. Ano ne? Mos Mos! Brad Jeff Eliscopide serving the people. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.